What's up mga par, at magandang umaga sa inyo, no? At muli, Sunday vlog tayo mga par, at nagmamadali na kami at doon, kalimutan ko na yung pinunta ni mama. Yeah, yaman eh. At yung mga par, no? Abis na kami, no? At yan mga par. Mga par. At yan sila nakabisa din. At nabibis na kami mga par. So what's up mga par, at magandang umaga sa inyo, no? At muli, Sunday vlog tayo ng mga par. Kami at magbibis na kami mga par. At kakagaling ko nga lang pala sa simbahan mga par, no? Dahil ako yung nagasikaso ngayon dahil si mama is umalas mga par, no? At yun mga par, kaya ako yung nagasikaso ng mga par, no? Kaya yung mga par, kanina po galing na ako doon mga par, no? Pumunta na ako doon. Tapos ngayon, umuwi na ako kasi nagbibis na kami mga par, no? At ay nagbibis ang bata sa likod. At ilang mga par, mamaya na lang ulit at pag-enters na bis tayo. Yup! At yung mga par, no? Nakabis na kami, no? At yan mga par. Palis na kami mga par, no? At tara mga par, ito na si Balat, para pa kayo nahantay. Let's go! Surprise, At dito na sa simbahan, no? At yan mga par, no? At ito si father nakabis na mga par. At yan sila nakabis na din. At magbibis na ako mga par, no? Mga geng-geng, no? At yun ako mga par, mamaya na lang ulit. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ika-11 linggo ng karaniwang panahon, at tayo ngayon ay ang kapistahan natin ipinagdiriwang ay ang pagpapahayag sa bawat isa sa atin. Tayo pong lahat ay tinawag ng Diyos upang magbahagi ng kanyang mga banal na salita. Binigyan ni Jesus ng kapangyarihan ang kanyang mga apostol na magpagaling at magpalayas ng demonyo sa ngalan niya. Ang misyong iniatang sa kanya ay tanda na ang gawain ng Diyos ay dapat mapasalamin sa pamamagitan ng paglingkod ng taos-puso, mapagpakumbaba at mapagmahal. Hinihikaya tayo tularan ang ganitong paglilingkod sa ngalan ni Jesus. Maglingkod tayo na matapat, lalong higit sa ating pamilya at sa kapwa, upang maging marapat po tayo sa pagdiriwang. Amen. Magandang umaga po, mga kapatid sa Panginoon. Magandang umaga din po, Father Marcial. Dito po, sa unang page ng ating sambuhay may nakasulat na malaking letter, lahat tayo'y tinawag. Ito po ang paksa ng ating mga pagbasa. Sapagkat nakita po ng Panginoong Jesucristo na yung mga tao ay nakita niyang mga lupay-pay, yung mga sumusunod sa kanya. Para daw pong mga tupang walang pastol. Sabi po rito, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, inahabag siya sa kanila sapagkat sila dito at lupay-pay. Parang mga tupang walang pastol. Kaya sinabi niya sa kanyang mga lagat, sagana ang aanihin, ngunit kunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa mga may-ari ng aanihin na magpadala siya ng mga magagawa sa kanyang aanihin. Ito po
Bagamat pinadaan po niya sa talinaga, mababaw naman po at kaya-kaya nating unawain. Sapagkat karamihan po sa mga kwento at ibang mga pahayag sa banal na kasulatan na ginamit ng ating Panginoon Kristo sa mga talinaga, meron pong mahihirap unawain. Ito po'y napakadali mga kapatid. Na ang ibig sabihin na yung rice bed o pataniman ng ubas, pataniman ng trigo, pataniman ng mga olibo. Ang tinutukoy po dyan ay tayo mga tao na tinatanaman ng salita ng Diyos. Mga tao, yung taniman, yung rice bed. At yung may-ari ng pataniman ay ang Diyos. Itanangin ninyo sa may-ari ng anihin. At yung pong mga binhi na inihahasik sa pataniman, ang manguri ng binhiyan, yun ang salita ng Diyos. Yan po mga kapatid. Sapagkat ang sabi po ito, ngunit nakikita ng ating Panginoon ang kakulangan ng mga handang maglingkod, mga lalaki at babaeng maglalaan ng kanilang sarili upang ipahayag ang mabuting balita sa salita sa gawa. Kaya po tayo, bawat isa, hindi lamang yung mga inoordinahan o mga namamahala sa templo ang tinatawag. Lahat po tayo ay tinatawag upang magbahagi ng kanyang mga banal na salita sa ating kapwa. Tayong lahat ay tinatawag sa pagiging alagad at tayong lahat ay sinusugo sa ating tahanan, sa trabaho, sa paaralan, at sa lipunan, sa labas ng pamayanan. Paano po ba tayo mapagaganap noong tungkulin na nais ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, bilang ang bawat isa po sa atin ay tinawag ng Panginoon? Unang-una, sabi po sa tahanan. Ano ang papel ng magulang bilang tinawag ng Panginoon? Disiplinahin ang mga anak, magturo ng lahat po ng ikabubuti ng ating anak, sapagkat magulang ang unang guro ng ating mga anak sa tahanan. Okay. Ang mga anak naman nasa loob ng tahanan, ano ang tungkulin bilang sila ay tinawag rin bukod dito sa ating mga kabataan naglilingkod sa chapel, sa ating altar, automatic sila na po ay pinaka-priority sa kanilang tungkulin na sila tinawag na. Sila po, sa tahanan, ang tungkulin nila ay sumunod sa magulang at huwag nagbigay ng sakit ng ulo sa magulang. Okay, nakaganap na. Dito po, sa trabaho naman, ang isang individual, magulang man o malalaking mga anak na nagtatrabaho, paano tayo tinawag sa ating trabaho? Huwag lang tayo mag-isa doon sa mga taong may under the table na bibigyan tayo upang tayo manatiling tapat sa pagtatrabaho sa gobyerno. Okay, nakaisa na tayo ng mga layunin ng kabutihan ng Panginoon bilang tayo isa na sa tinawag. Huwag tayo mag-isa doon sa mga tumatanggap ng balita, mga kapatid. Dahil yung mga ganyan na bukas na aklat na nangyayari sa ating lipunan, may bukod na hatol sa kanila ang Diyos. Okay, sa trabaho, okay na ano po? Sa paaralan, ang guro, huwag yung maging mahigpit sa mag-aaral. At sila po'y magkasunod ng matino. Mabuti ngayon at may batas ng hindi dapat na karusahan ng mabigat ng mga pag-aaral. Kasi nung unang panahon ng ating mga magulang, na mga lolo at lula, mahigpit ng mga tagapagturo noon. Sapagkat doon daw natututo ang kabataan kapag matindi ang pagpaparusa. Maraming pasakang mga eskwela noon, sa Taliri, sa Binti, mga unang panahon, kaya nagkaroon ng batas na ipinagbabawal. Okay, sa paaralan. Kasi may mga guro din na nakukulangan din sa kanilang sweldo.
sweldo, kaya po gumaganap sila ng iba't iba pong mga kaparaanan. Bawal na po yun ngayon. Okay. Nakaganap na sila ng nais ng ating Panginoon bilang tinawag na individual. Kapag tayo, yung ayon lang sa ating tungkulin ng ating kapanan, masiyahan na tayo kung ano po yung ating tinatanggap. Huwag na tayo maghangad nung higit pa. Kaya nasasadlak ang mga matataas na may tungkulin sa lipunan na pupunta sa pagnanais na makakanggapan ng malalaking higit pa sa kanilang tinatanggap. Kaya doon po sila naliligaw. Mga kapatid, sa lipunan, katumbas na rin po ito ng pamumuhay natin sa labas. Pakikipamigil natin sa pamayanan, paano tayo tinawag. Yung makipag-usap po tayo sa ating kapwa na maayos sa ating accent, mga pangungusap, mga pagsasalita. Huwag na po tayong magsalita ng mga ekspresyon natin, ng mga panunungayan. Napaganap na po tayo mga kapatid ng kabutihang ninanais ng ating Panginoon bilang ang bawat isa sa atin ay tinawag. Ayos, tayo ay mananalangin bawat isa po sa ating mga kapatid sapagkat tayo pinakikinggan ng Diyos at yung awa na hinihingin natin at ito sa ating Panginoon ipinagkakaloob po yan. Hindi na siya tumitingin sa hindi ka Israelita, taga Samaria ka. Ang Diyos po ay nagbibigay doon sa tunay na nananambahan sa Kanya. Amen po ba? Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Upang pagsasabi ay maging katawanan po ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat bago niya pinagtisang pusang loob na mga nandun, ay dumampot siya ng tinapay, pinasalamat ang Ama, pinaghati niya yun na tinapot sa kanyang mga lahat at sinabi, tanggapin niyo na ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihatod para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aala-ala sa akin. Muli kang pinasalamatan, Ama, at inabot niya ang kanis sa kanyang mga lagat at sinabi, tanggapin niyo na ito at inumin. Ito ang kanis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, na sa inyo at sa lahat ay mabubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aala-ala sa akin. Pagdaman natin ang sakramento ng ating pananampalataya ng ating mata ng Panginoon ngayon at magpasawalang Amen. naway kahabagan niya kayo, subaybayan ngayon at magpasawalang Amen. Hinga pinawan niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpasawalang Amen. at naway pagpalain kayo lahat ng Panginoon Diyos Anak, ng Diyos Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos na ating banal na pagdiriwang, pumayag kayong makayabang at laging maglingkod sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Siya'y gumawa ng buwan ng mga bituin upang mabigay ng liwanag. Iyaya ang amang nagpasalamat. Tayo na mga par, tapos ng ating banal na misa, no? At yun, sana nakapagsimba kayo, no? Kung di man kayo nakapagsimba, no, mga par, no? Ang gulo, no? Kumbaga, sana nakapagsimba kayo dito, mga par, no? Sana natulungan ko kayo na makapagsimba, mga par, no? At kahit parang putol-putol din yung pagbibideo natin kasi mga par, yun nga,
wala si mama, kami naggagawa, kami nagtutugtog, kami nagsasalmo, kumbaga mga par, no, sumasagot sa mga ni father, no. At yung mga par, at kaya parang putol-putol siya mga par, no, kasi di namin napagpupukusan yung pinaka-mismong video, no, dahil doon kami nakapokus sa mismong mass mga par. At yun mga par, yun nga, sana nakapakinig kayo ng homily, nakapakinig kayo ng mga par, no, ng mabuting balita mga par, no. At sana may natutunan mga par, no. At yung nga pala mga par, mag-ano na tayo, no, mag notes for today, no, o quotes for today mga par, no. Quotes for today natin is iwasan ng mamaya mga par, no. Kumbaga wag na nating isipin yung mamaya na tong gawin para ganito, may gagawin pa kasi ako. Wag na ganoon mga par, no. Kumbaga pag kayang gawin na agad mga par, no, para di ka natatambakan ng trabaho, kasi kapag yung trabaho mo na yan na madali lang, tapos sasabihin mo mamaya na, hanggang sa may dumating ulit na panibagong trabaho o gawain mga par, no, tatambak yun hanggang sa mahirapan ka na mga par, no. Kaya kapag kaya mong gawin, kilusan mo na agad ngayon pa lang mga par, no. At sila mga parang codes for today natin mga par, no, o ang notes for today natin, no. At yung mga par, sana pasaya at nalibot, nagala at nakasama kayo sa akin mga par, no. At sa lahat ng umabot dito, is solid kayong mga par, mga par, no. At yun lang mga par, peace out and prrrah. Yep.